Yon, what's up mga Gaston? Another video for today. So, ibang motor naman yung ginagawa natin ngayon. GXSS. Ito yung naging kapalit ng GXSR nung pinace out nila dito sa atin sa Pilipinas. So, same engine pa rin ng Raider FI. Pero ito kasi meron siyang kick tulad ng Raider FI. Yung GXSR kasi wala. So, pag-usapan natin kung anong gagawin dito. Pero intro muna tayo. So ayun mga kagaston, ang odo neto ayan, 34,000 km. Ang gagawin naman natin dito, magpapalit tayo ng fuel pump filter at saka throttle body cleaning. Pero pagdating kasi ni sir, naririnig ko, sumisipol yung kanyang water pump. So balak na rin yatang ipasabay ni sir kasi ang lakas ng sipol. So iniwasan kasi natin dyan yung maghalo ang langis at coolant. So, isa rin pala sa pinagkaiba sa Raider FI neto, yung throttle body neto iba. Katulad siya ng GXSR. So, 10 holes injector na rin yung stock neto. Tapos yung kanyang, siyempre, yung fuel filter niya, same lang din sa GXSR. So, yun, pinagkaiba lang, naked bike to, yung GXSR sports bike. So, yun, baklasin muna natin mga kagaston. So, yun, nabaklas na natin lahat ng mga kaha. Ayan, pati tangke, papalitan din natin ng fuel filter. Tapos yung kanyang air cleaner. Tapos ito yung kanyang throttle body. So magkaiba ng throttle body yung Raider FI at saka GXSR, pati GXSS. Pero sa manifold same lang sila, pero pinaka throttle body magkaiba. Kasi yung pinaka jasa ng minor neto ganito siya. So same siya sa mga Aerox at NMAX. So yan siya ganyan. Tapos 10 holes injector na agad siya. Tapos sunod na gagawin natin, water pump seal, and then check na rin natin balancer kasi 34 kilo na. So ayun mga kagaston, tapos na tayong mag throttle body cleaning pati injector at saka sa kanyang manifold. Nasalpak na rin natin mga kagaston na yan. Tapos nagpalit na rin tayo ng kanyang fuel filter. Ito lang yung medyo ano rito, pag nagpalit ka kailangan mo bang tanggalin yung tangke kasi nasa ibaba siya. So mas matrabaho siyang gawin kaysa sa Raider FI. So mas madali naman siyang gawin compare sa GXSR kasi mas marami yung kalasan ng GXSR kaysa rito. So ayan siya, ayan. On process, tapos sunod na gagawin natin sa kanyang water pump and balancer dahil 34K odo. So ayun, nasalpak na natin yung mga kaha niya, tapos nabaklas na rin natin yung kanyang crankcase. So malala na pala yung sipol nito kaya grabe yung ingay. So ito na pala yung nangyari sa kanyang water pump seal. Wasak na, kinain na yung mismong propeller. Ayun. Ayan, mismong propeller, kinain na rin, kinayod na. So, pagka ganito, pati propeller, kailangan palitan. Ako kasi dito, kung walang tama yung propeller, at saka bearing, din natin pinapalitan yan. So, madalas water pump seal lang pinapalitan natin. Pero pag naghalo yung langis at coolant, pati bearing pinapalitan. Lalo na kung may damage din tong propeller. So, madalas, water pump seal lang, pero pag sobrang kayod, lalo na pati propeller kinayod, automatic tayo magpalit. Ito pa yung mga kasunod, ayan, ito, tsaka ito, cleaning. So ayun mga kagaston, natapos na natin yung motor ni sir. So medyo madugo-dugo rin yung ginawa natin dito. Ang ginawa natin dito, ayun, nag-throttle body cleaning tayo, palit ng fuel filter. Tapos chinek natin yung air filter niya. So napalitan na pala yun ng dating may-ari kasi nabili ni sir, second hand. Tapos sumisipol kasi to. So chinek natin yung kanyang water pump. Sobrang maganang water pump seal. Pati yung water pump propeller sira. Buti hindi pa naghalo yung langis at coolant. So time check 6:50, magsi 7 PM na. So yun, all goods na yung motor ni sir. Ayan si sir, kaway ka muna sir. So yun, thank you for watching. God bless sa inyo.